Wonderful morning to each and everyone. Good morning po sa ating pong mga kapatid doon po sa FB Live. Pagpalain ng Panginoon sa umagang ito. At patuloy tayo na magsamba. Pati na po ng ating pong pagsamba ay ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Praise God. Ako po ay magtanong in connection sa ating pong pag-aaral ay mayroon po ba kayong mga valuable things? Mayroon. Oh. Do you have a precious stones? Ay, tinatago yan. Precious metal. Ay, mga metal. Sino ba mga may diamond dyan? Oh, precious yan. Regalo siguro ng nung kinasal, no? Okay. Iba po yung iba po yung stone at saka metal. Pag sinabi mga stones, ito po yung mga diamonds. Ilang gram yung diamonds ng mahal, di po ba? Yung diamonds, yung jade, amethyst, yun po ang mga stone. Hindi ko na alam yung mga ibang mga klaseng mga stones. Gallstone. Hindi na kailangan gasto. Pag sinabi naman ng metal, ito po yung mga gold. Ito mo yung mga platinum. Akala ko nga, pinakamahal ay gold. How much gold today? Mga businesses. Man. Diba, mahal na ngayon, di ba? Yung mga nag-ipon noon, yung mga bumili ng gold, mahal na ngayon. Very, very precious. Pero, di ba? So, these are the things, material things that are so precious na kung bumili ka ng gold noon, ngayon, how much? See? Over the time, naging pong precious. See? If you bought before and over the time, how much now? See? See? Sa tagal ng panahon. That's why, mag-invest po tayo habang bata pa. Over the time, it takes time, malaki po ang ROI na tinatawag. Bakit? Hindi na ang business natin pinag-uusapan dahil po, okay, ang pag-uusapan po natin ay sa salita ng Diyos. The precious things in our life. That's why I'm asking you, do you have precious things in your life? Sa buhay po natin. Sinasabi natin kung minsan, time is gold. Tama nga, time is gold. Dito sa Japan, time is money. And also, time is so precious na tinatawag. So when we think of something that is so precious po sa atin, we think of a thing that is valuable. That's why we value time. Diba? Pinapahalagan po natin of something that to be, pinapahalagahan natin. We cherish. That's why there are times na pinapahalagaan natin something that we're going to protect natin at binibigyan natin ng halaga. At inaalagaan po natin. Something that needs to be put under a guard and watch very closely. Tama mga kapatid? Kasi precious ito eh. Kaya nga yung mga diamonds, di ba, pag nandun po sa lugar ng ang tawag doon, mga department store, 'di ba? May mga gwardiya. 'Di ba? Pag halimbawa, how much yung diamond na yun nakalagay? Presyo, anong presyo niyan? Nanguuko ka, nansembang ka. Ba hindi basta-basta lang makakapasok dahil may gwardiya doon. 'Di ba? Kasi precious yun eh, valuable talaga. So, mayroong gwardiya, pinoprotektahan. Nakuha po natin, yun ang ko sabihin. At mayroon pong nakatingin. Mayroon pa sigurong security camera. Di ba? May CCTV. Sekom, stimas ka? Yung bahay din po natin, karamihan dito po yung mayaman, mayroon po tinatawag security. Di ba? Kaya nga, kung alam nyo, sekom, stimas ka? They watch. Di ba? Yung alsok. Ano man tawag? So, nagbibigay sila ng panahon. Put under a guard and watch very closely.
So ito yung mga material na bagay. But how about when we all think of our children kapag ating mga anak ay very precious sila? Di ba? We watch them. Di ba? Habang bata man sila, because they are precious unto us. We watch them, we guard them closely. Di ba? Sa paglaki nila mula, lalo yung mga nanay, hindi maalis ang kanilang paningin mula sa nung ipinanganak, niluwal, hindi na maalis yung paningin nila, di ba? Mga nanay. You get me my point? Because they are precious. Kaya kapag nabalitaan natin, narinig natin sa news na walang kwentang inang niya, basta nalang iniwan doon sa patsingkuhan. Di ba? Nagpatsingko na yung nanay, iniwan doon sa loob ng sakyan, namatay, na-choke. Bakit? Because of heat. Walang kwenta. So, di ba sabihin, hindi niya pinapahalagan. Ano yung pinapahalagan? Sarili niya siguro. Yung kanya. So, dito, some even feel, hindi lang po sa ating mga, some even feel, sa ating pong mga asawa. Di ba kung saan, ay, very protective naman yung girlfriend o yung boyfriend. Na parang agawin, hindi naman siya, di ba yung mga ganun bagay? Very protective. Para man agawin ko yung kanyang asawa. Mga ganun bagay. Okay. So, we cherish them, and we want to protect them and hold them high regard. And some of us own things that are so precious more than people. Okay? Mabasag yung relasyon natin, wag lang mabasag siya, no? Yung pinggan. Di ba? Pag nabasag yung pinggan, kung anong sinasabi natin sa ating mga anak. Di ba? Amen? Masira lang yung relasyon, masaktan lang, pero yung bagay lang yun. Nakuha pa natin mga kapatid. And so, some of us, it may be, hindi natin kung ano pa yung mga bagay na very, very, very precious. Family, yung mga mamanahin. Dahil alam natin, pangahalagaan natin. Pag may, di ba, dito sa Japan, talaga pag mayroon, yun naman yung news na naman, chismis. Yung namatay, yung pinatay dun sa Tuchigi, di ba? Yung dalawa, yung mga gano'n. Hanggang ngayon, yung pala, pang-anim, yung palang anak. Ay, na chismis. So, mas mahalaga siguro yung, hindi natin kung ano mas mahalaga. Si family, yung mga ganung bagay. Okay. So, ito mga kapatid, maring naiinggit or gusto, mawala na yung mga magulang ko, siguro kaya nagkaroon ng or kapalit naman a piece of jewelry o isang lang, di natin lang kung ano mas mahalaga. So, it depends, mga kapatid. Kung ano yung mas mahalaga. What it ever may be, that's something that we hold so precious. You know precisely kung ano kung ibig yung sabihin ngayon sa mga ito, mga kapatid. Ano po yung mga mahalagang bagay? Precious, that's so precious to us. Ang pamagat po ng ating pag-aaral, our precious possession hindi yun. By Apostle Peter. Titingnan natin po sa 2 Peter chapter 1 verse 2-4. Tingnan po natin po mga kapatid. Na ito po naman mayroon pong sasabihin po sa Apostol Pablo sa umagang ito that I want to talk to you about precious things in life. 2 Peter chapter 1 verse 1-4. Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to those who, through the righteousness of our God and Savior, Jesus Christ, have received a faith as precious. Note, nandiyan na, as precious. If we receive the Lord Jesus Christ, this is a precious thing. Okay? Sinabi ng Apostol Pablo dito ngayon, as precious as ours. Ano po yung mga nakapasaloob dito sa precious na ito? Bakit mahalaga at pinapagan? Number 2, verse 2, grace and peace be yours in abundance. So these are the precious spiritual things. Grace and peace. You may have everything material wealth that you are protecting, but without grace and the peace, kung di ka naman payapa,
sa walang saysay. Amen? So dito sinasabi naman, grace and peace be yours in abundance to the knowledge of God and Jesus, our Lord. Verse 3, His divine power has given everything we need in this life. Ibinigay ng Panginoon. Kaya kung minsan huwag tayong mainggit sa mga bagay nakikita natin na, uy, mabuti pa siya, may sa sasakyan, ang ganda ng kanyang BMW. Diba? Pero kalbo naman yung nagdadrive. Niregalo ko, buhok mo maging wig. BMW. Okay, may nano. Okay. His divine power has given us everything we need in this life for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. See? God is so good. Are you blessed? Anong kinawit natin nga, God is so good. Yung kabutihan ng Panginoon Diyos, something that your peace, that hindi mo kayang kantahin yun, hindi ka in your, kapag wala kang kapayapaan. Kaya mabuti ang Diyos. Yung mga mayayaman hindi mapapayapa kung paano sila ngayon kumita ng kumita. Batong wala namang kapayapaan. Kaya kabutihan pa rin ng Diyos. And through this, verse 4, through this, He has given us His very great, again, precious promises, so that through them you may participate. You may participate. Apostle Peter is talking about, nakausap niya, letter niya sa mga kapwa niya mga Hudyo. But not hindi mga Hudyo, kundi mga Kristiyano dito ngayon. Promise so that you may, sabi niya, that we may participate in a divine nature and escape the corruption in this world, in the world caused by evil desires. Tayo po ay manalangin. Naman Diyos, salamat po sa umagang ito. Sa sulat na Apostol Pedro, magbibigay na naman po ng encouragement sa buhay namin. Na magbibigay po, Panginoon, ng Ama, ng katalinuhan that we will going to seek your presence. Those things that are so precious in the divine nature. Because we want to escape in this world that is so corrupted. Salamat po, Panginoon, na kayo ay magpapakayag sa tunay banal na Espiritu. Anoints in everyone na makinig po ng iyong salita. Magpakayag kayo, Panginoon, according to our needs. Lahat ng pangailangan namin, that we may participate in your divine nature. In Jesus' name. Amen. Amen. Okay. Praise God. That we may escape, sabi yan, the corruption. Yes, in this world, minsan, we are sandwiched by the evil desires. Di ba? Minsan, nakakunin tayo, gusto ko rin sana desires. Di ba? Gusto natin naman yung, siyempre, magkaroon man ng konting pag-angat sa buhay, but not corrupted. Nakuha natin mga kapatid. So, 5 times, sinabi na Apostol Pedro dito, he mentions possessions that are precious as a people of God, as a child of God. At bilang mananampalataya, mayroon pong tayong makikita dito sa binasa, there are things that we possess na talagang very, very precious. And sometimes, hindi natin po nakikita. That's why sa Apostol Pedro ngayon, pinapakita na lahat ng mga bagay, all material na binibigyan natin ng pahalaga, one day, all these material things will perish. Kaya nga sabi ni Haring David, di ba, hubad tayo na dumating dito sa ibabaw ng mundo. Okay? Well, Haring Solomon ba? Hindi ba siya Haring David? Gumana. Okay? Ipinanganak tayo dito sa ibabaw ng walang-wala. Okay? Aalis din tayo sa ibabaw nito. Wala tayong mga material na bagay. See? And all the people we count to be so precious, we also perish from this earth. Yung binibigyan natin ng, yung mga nag-like sa'yo, someday, hindi natin alam.
Hindi na magla-like. Diba? Minsan sabi nga nila, habang mas maaga, ang tawag doon, sabihin mo na yung magandang bagay kasi maririnig pa eh. Kung kailan namatay, saka ka magsabi, oh, mabuti siyang tao, hindi na niya marinig. Kaya ibigay mo na yung dapat na papuri. Papurihan mo ng papurihan. Amen? Hindi kung anong sinasabi mo. Saka ka lang magsabi, patayin, magandang maganda, pero at the back, mabuti nga. Hindi yung mga bagay, di ba? Amen? So, even the diamond, the gold, with so much money spent on its protection and safekeeping, lahat ito ay maglalaho. Ginagawa dyan, di ba? Binibigyan ng pera para security system, kung paano ito pangalagaan, pero nananakaw pa rin. Alam niyo sa soccer, di ba yung trophy na yon, napakamahal yun eh. Ilalagay lang nila ito sa museum, tapos gugwardyahan. And sometimes ninanakaw. Binigyan ng halaga. Lang maglalaho naman yun. Pinag-aagawan, di ba? Ang daming nanonood. Ang daming naghihiyawan doon sa stadium na yun. Doon sa Coliseum kung saan. See? But however, we have been given some very, very precious things by the Lord that we will never perish or never been taken away, na hindi kayang nakawin ng diablo sa buhay po natin. And I would like to share you, mga kapatid, these precious things sa oras na ito, in this morning, at titingnan po natin yung una. There are precious trials. Who want trials? Okay, verse 7. So that the tested, okay, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold. Sabi niya, more precious than gold. Ano ba ang gold? Yung nakikita natin na kumikinang po dyan, di ba? Ano na yun na-refine na yun. Kapag makita nyo lang yung hindi pa na-refine, hindi pa po sumala doon sa babaliwalain nyo lang. Kasi kulay lang ng ugat. Nakakita ka ako ng hindi pa na-refine. Si Brother Danny, nagtrabaho po sa goldsmith. At saka si Brother Ferdy Fernandez, di ba? Silang dalawa nagtrabaho. Pinakita nila yung gold. Ganito ba nga lang gold? Kulay lang ng, parang ganito lang. Wala lang. Babaliwalain mo lang eh. Kailangan dumaan sa salaan. Yung napakainit. So, bago magiging gold yon, dumaan sa napakatinding init. Furnace of fire. Kaya dito yan, how come it's so precious? Kaya lahat po dadaan. At bilang tayo mga kapatid, yung dadaan din sa pagsubok. Okay? Saka dito, yan. So that the genuineness of your faith, more precious than gold, that perishes too, though it is tested by fire, ang matita, pure gold. So as by tested by fire, be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Si inambing ito sa isang gold na binibili natin. 1 ounce of gold lang, or how many gold, minsan, di ba? Pero napakaliit lang yun. Napakahalaga. Pero dito, ang sinasabi inambing dito ng Apostol Paulo, sabi, gold nung panahon at saka ngayon, precious pa rin. Si Pedro dito, tells us that the trials of life are very precious things. Bakit? Kuminsan, doon tayo nagtatanda. Amen, mga matanda? Nagtatanda tayo eh. Amen. Tumatanda. Kasi kapag hindi dumaan sa mga pagsubok, hindi tumatanda. Hindi nagtatanda. Ibig sabihin, sa English, you don't learn. Ay, sa susunod. Kaya nga kuminsan yung ating mana, kapag hindi natin pinapalo, hindi sila nagtatanda. Kaya binibigyan natin ng pagsubok para magtanda. See? We may look at kung minsan tinitingnan natin na yung pagsubok, pagsubok, ayaw ko ng pagsubok. Kaya kung minsan yung mga hindi duman sa mga pagsubok, parang madaling, hindi, yung kanilang parang
Laki sa layo, tinasabi ko laki sa layo, pag mga laki sa layo, di ba? Oh, Jefferson lang sila, pawarde-warde lang. Pero pag nasanay sa hirap, pinapahalagaan, di ba? Kaya tingnan nyo yung mga magulang natin, mga magsasaka, sanay sa hirap, kaya kunting nalaglag na kanin, ay naku, wag na ka na. Di ba? Ay, ang dami nasasayangan. Sayang yan, sayang. Tested. Okay? So, si Apostol Pablo, note, si Pablo palagi na pag-usahan, nagkakamali Pablo sa Kalip. Si Pedro, it refers to the refining process that issued to purify gold. Nagkaroon siya ng paghambing ito. So, when we are put to test in life, ibig sabihin, it has the effect of removing our impurities, yung motive natin nga eh. Yung paglingkod natin sa Panginoon, kung totoo ba ito. Impurities from our life. At madalas po mga kapatid, na mga pagsubok sa buhay po natin, ay mas lalo tayong napapalapit sa Diyos. Di ba? Kung minsan nga, ay pag-pray mo ako kapatid, walang trabaho ngayon. Kaya kung minsan walang trabaho, di ba naghahanap, andun, palagi sa prayer meeting. Tama? Lumalapit sa Diyos. Pero kapag mayroon na ka, busy. Naku, busy na rin sa trabaho. Napunta na sa busy, pati na Sunday, busy na rin. See? That's why, kung minsan dumadaan tayo, precious ito. Ginagamit ng Panginoon para mapalapit tayo sa Kanya. And in the lowliness of our life, we are reminded of such mga ganitong bagay, mga kapatid, na huwag nating kalimutan na ang Panginoong Diyos ang nagbibigay pa rin. Sino nagbibigay ng trabaho? Kaya nga lumalapit na siya, Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Trabaho lang, walang sweldo. Amen? Siya ba nagbibigay? So, let me remind you, mga kapatid, mga bagay ito. Tingnan natin, we are reminded that Jesus is always with us. Hebrews chapter 13 verse 5. 13 verse 5, na hindi tayo iniwan ni pinabayaan ang Panginoon. Kaya never leave you, never forsake you. Yung mga promises na yon. And we are reminded that our trials ay ginagamit ng Panginoon para tayo ay magsipaglago at mapalapit sa Kanya. Dahil ayaw ng Panginoon, because our Heavenly Father, ayaw niya na lalayo tayo sa Kanya, kundi mas lalo tayong lalapit, didepende sa Kanya. Amen? So we are reminded that even when times are bad, even the times are bad, God is still good, and we can sing, God, so good. God, you're so good. Mawawala tayo sa Okay? Sa buhay ni Job, di ba? Even, mabuti pa rin ang Diyos. Na kahit man, nandun sa dumadaan sa mga pagsubok. So, the precious things in life ay isa po, mga kapatid, ay ang mga pagsubok. Trials or lowliness in our life, in the areas of our life, kahit man hindi no fun or hindi masaya kapag dumadaan tayo, but ginagamit ng Panginoon para tayo i-spare. Amen? At mapalapit sa Kanya. And we will know that the Lord is better than we could have. Otherwise, we'll be stronger in the faith na kinaanuhan natin na pagpatuloy sa ating pong Panginoon sa paglilingkod niya, paglilingkod natin sa Kanya sa mga araw-araw na buhay po natin. Amen? Magbigay po ng halimbawa po, mga kapatid. Yung mga disciples, the disciples, hindi na nakilalang Panginoon na ang Panginoong Jesucristo ay naglakad sa ibabaw ng tubig, okay, kung wala po ang storms. Hindi na nakilala ang Panginoon kung wala po ang yung bagay na dumaan. Maging po si Shadrach, Meshach, and Abednego, nagbigay ng halimbawa, would never have known God that would have come to their aid if kung wala po ang fiery furnace. Hindi na nakilala ang Panginoon Diyos. Maging si Noah,
Hindi nila nakilala ang Panginoon Diyos on the other side na kasama nila kapag wala po yung baha, dilubyo. See? So, yung pangatlo mga kapatid, we are reminded that even when times are bad, maybe you think these are bad, but God will make it good for us. So, very precious po ang trials. Amen? Huwag natin kakaligtaan. Pangalawa, na precious po mga kapatid is the precious blood of Jesus. There is a precious blood. Chapter 1, verse 19, 1 Peter, with the precious blood of Christ, as a lamb without blemish and without spot. Dito naman po si Apostol Pedro naman tells us that the blood of Jesus is so precious, substance for the forgiveness of our sin. Ibig niya sabihin dito mga kapatid, that something that is of great price to be held in honor dahil yung ginawa, yung isinakripisyo niya yung kanyang buhay. Kaya mga kapatid, yung pagsakripisyo natin, di ba? Precious. Isipin natin yung sacrifice. Blood, buhay ng Panginoong Jesucristo. Ano po ito yung, ibig sabihin ito yung blood, bakit special po mga kapatid? Tingnan po natin. It is the price of redemption. It is the proof of God's love towards us. Nilagay ko naman po doon mga kapatid. Sa tatlong bagay dyan. It is the only substance known to God or man that can cleanse away from our sins. 1 John chapter 1, verse 7. At sa pang-apat is the pure blood that was shed by an innocent man, and his blood, dahil sa kanyang dugo po mga kapatid, makikita natin, we are accepted into the throne of grace. Na kapag nakikita ng ating Ama na sa langit, nakikita niyang banal na dugo sa atin, it was imputed, the righteousness of Jesus Christ was imputed in us. Yung blood, nakikita niya, ay nandyan yung dugo ng anak ko sa taong ito. This is my child. This is the preciousness of blood. Kung kayo po ay pumupunta sa, di ba, bumibili ng dugo, ang mahal. Mahal ba ang dugo ngayon? Dugo ng baboy. Kinakain natin, dinuguan. Hindi yung pagkain na pinag-uusapan natin mga kapatid, pagkain ng ating kaluluwa. That's why we have every first Sunday, di ba? Mayroon po tayo pinapala ng pati. We are reminded the goodness of God. Because He's so precious. It is a pure blood that was shed. Since the blood of Jesus is so precious, deserve to be cherished by the believer. At bigyan natin ng kahalagan. Pangahalagahan po natin mga kapatid bilang isang mananampalataya. It was happened on the cross of Calvary. That's why whenever we may commit mistakes, mayroon pong dugo ni Jesucristo. Naguhugas na ating mga kasalanan. Na kahit marumi po tayo, huhugasan tayo ng Panginoong Jesucristo. Via repentance. Of course, kapag napagtanto natin, pupunta tayo, humingi tayo ng kapatawaran. Repentance. Repent. Amen? Hindi yung natapagtanto mo pero hindi ka naman nagsisi. Useless po mga kapatid. Mayroong sinasabi na what's the use of repentance kapag di naman natin ito ginagawa? Confession. What's the use of repentance without confession? I-confess natin. What is the use of confession? Baliktad na naman. What is the use of confession without repentance? Si Judas napagtanto niya, i-confess niya, but hindi naman nag-repent. We must repent. Amen? Because of the precious blood of Jesus. Pangatlo po mga kapatid, there is a precious Savior. Sino ang Savior po natin? Jesus Christ. Dito, nakalagay dito kay verse 6 to 7, 1 Peter chapter 2, for in the scripture it says, see, I lay a stone in Zion, a chosen and a precious cornerstone. Sino yung cornerstone dito? And the one who trusts in Him will never be put to shame. Kanino ka magtitingin siya? And the one who trusts in Him. Although maliit po yun. The one who trusts in Jesus Christ will never be put to
shame. Verse 7, now to you who believe, sa mga mananampalataya, kayo ngayon mga naniwala kay Kristo, this stone is so precious. Sabi niyan, this stone is precious. Itong bato, the living stone na tinatawag ito mga kapatid, no other than Jesus Christ. This stone is precious, but those who do not believe, the stone the builders rejected has become the capstone, kinatitisuran. Kaya maraming natitisod mga Pariseyon sa panahonan nila, na maraming natitisod. But the one who believes, who trusts in Christ Jesus, sabi po dito, this is precious to them. So Peter now moves on to tell that Jesus himself is precious. Yung mga iba, kapag hindi sila niwala kay Kristo, hindi precious si Jesus sa kanilang mga buhay. But now that you came to know Jesus Christ, pinapahalagan po natin. That's why your time with Jesus is so precious. Binibigyan natin, you give time to hear the word of Jesus Christ. Amen? Because He's so precious unto you. Pinapahalagan po natin. So the word used here refers to the thing of great value. Peter is telling us that Jesus is valuable to those who believe, sa mga naniniwala sa Kanya. Why Jesus is so precious sa mga mananampalataya? Nandyan po mga kapatid, because He loves us. He loves me so much. How do you know that you love Jesus? And Jesus loves you? Because of your intimate relationship with Him. Kayo lamang po mga kapatid, I cannot judge. Because only you, kayo po ang makakaramdam. Tulad na makipag-niig nyo sa inyong mga mahal sa buhay. Amen? And the Word confirms that He cares about you, about me, and He understands yung inyong pangangailangan, and He's always near to help us. He paid the ultimate price to save you, save us, and He paid everything na pangangailangan natin. Amen? So you cannot put a price on things. Hindi natin, kulang pa mga kapatid, kung makwenta lang po tayo. Yes, tayo nga, makwenta nga. Pero ang Panginoon Diyos, yung blood niya, we cannot, hindi natin bigyan ng price, priceless po mga kapatid. That's why when you receive the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior, priceless. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Kaya mahalaga po mga kapatid, yung relationship natin, pangahalagaan natin. Una, kay Kristo Jesus. Those whom you love will put you down. People around you may never understand you, what you are facing in life. But there is a precious Savior named Jesus that who can understand kung anuman po ang tunay na pangangailangan natin. Because He is a precious Savior. Amen? Savior. Pangapat, there is a precious faith. Sa verse 1, 2 Peter, binasa natin, Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior, Jesus Christ. Now, si Pedro naman, sinasabi naman dito that our faith, that is yung magiging sistema ng pananampalataya, system of our belief, is precious thing as well. Yung sistema nung nakilala natin, iba yung sistema natin noong hindi pa natin nakilala ng Panginoon. Ngayon, yung magiging sistema natin dahil pananampalataya. Dati, ang sistema ng ating pananampalataya is to see is to believe. Yun ang sistema eh. Ay, hindi ako maniniwala hanggat walang aksyon. Diba? But dito naman, pagpaganahin natin ang faith,
Believing, ano sabi ng Hebrew? Believing what we do not see first. Di ba? Mananampalataya, maniniwala tayo sa mga di natin nakikita na mangyayari. See? Visioning the things na mangyayari with the help of God. So, precious faith na sinasabi dito, magiging sistema ng ating pananampalataya ngayon dito na maniniwala ko kay Kristo na kahit hindi ko nakita. Sinabi ng Panginoon, blessed are those who believe in me and yet they did not see me. So, yung pakipagrelasyon natin sa Panginoon, because God is a Spirit, we are more blessed than those people na nakakita na sa kanila, pero di ba? Ang sabi ng Panginoon, mas mapapalad pa nga daw tayo eh. See? How precious it is. How precious is your faith. At ito na yung maging sistema ng iyong pananampalataya, yung iyong buhay. Believing first, then you will get something. Believing first, and it will come into existence. Because you put your trust in Him. Faith. Amen. Example na lang, wala ka nang kakainin. Mahirap yun, wala ka nang kakainin. Something you believe that mayroon kang kakainin kinabukasan. Wala pa. Tapos wala kang pambili. Nasubukan nyo no, yung pumunta sa isang wala kayong nakalimutan nyo, nako, kumaro. Tapos something, idlap lang na mayroong nagbayad para sa'yo. Nako, yun yung ibig sabihin. But because you believe Jesus Christ is everything, God will intervene in your life. And this is a precious faith na tinatawag po mga kapatid. Many of us grew up hearing about the cross, but the blood and the plan of salvation made possible through Jesus Christ. Hindi natin kayang isave yung ating sarili, but by faith, ito ang naganap. Amen? You see, our faith is precious because it is the only thing. It's the only thing that is valid in the eyes of God. Pananampalataya. That's why when you come into the presence of the Lord Jesus God, first accept the Lord Jesus Christ. Amen? Amen? Our faith is precious because it is free. Tanggapin mo lang si Kristo Jesus. Masiligtas ka na. See? Freely. Natanggap natin, freely din nabibigay din natin itong pagpapalang ito. At it is open to all. Sa lahat mananampalat. John chapter 3 verse 16, for those, di ba, ang sino mang lahat natatanggap kay Kristo Jesus. Nasaan na dyan? Nawala na. Kay Kristo, number ano, is open to all. It is complete. It is really a totally work of God. Ephesians chapter 2 verse 8 hanggang 9. Number 5, ito po ay foolproof and it is eternal. It is something that na kailangan natin ito sa pang-araw-araw na buhay po natin. Amen? See? It is a precious because it was all there. Basahin na natin ang Biblia. The whole Bible ay nandyan po. Kaya kailangan natin basahin ang Biblia. Sino na nakabasa ng Biblia the whole? Amen? How many times did you? Kapag natapos niya, balikan na naman po natin. Because the Bible is so precious to the child of God. At pag hindi, mabuti nga ngayon, puros electronic gadgets na eh. Pero during our time, mahalaga po mga kapatid, bumili din kayo ng mga Bible nyo. Hindi, huwag nyo lang, sana may magre-regalo sa akin. No. Amen? Kung ikaw niya mananampalataya, magsikay ka na rin. Okay? Bumili ka rin para sa'yo. Ngayon, kung di mo maintindihan, hindi bumili ka ng King James Translation. Hanggang ngayon, hindi mo pa alam yung translation na yon. Or Hebrew Translation. Sa panghuli po mga, there are precious promises because it is written in the Bible to remind us to read the Word of God. Promises. Sabi po dyan, there are 1,000 promises of God. 2 Peter chapter 1 verse 4, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by these you might be partakers of the divine nature, and having escaped the corruption that is in the world through lust, through its evil desire.
Kasi kung minsan, we are entangled. Sabi nga, do not be entangled by the passion of this world. Sabi nga ng Apostol Pablo in Romans. Kasi nasasabay tayo kung minsan, by its evil desire is lust. So si Apostol Pedro, ito yung last statement niya about precious things that is found dito po sa nakita natin. He tells us that our promise of God that are valuable na pahalagaan po natin. Napakaraming promises. Ano po yung may kakabesa natin? May memorize natin, nabigyan natin ng kahalagahan. Something we cherish, we protect. Of course. Amen? Allow me po mga i-remind po sa bagay mga ito. There is the promise of love. Of His love. Romans chapter 8 verse 38, nandyan po lahat. Hanggang 39, paulit-ulit na natin narinig po, nababasa po yan po mga kapatid. And there is the promise of His presence, promise of His provision, of His grace, and promise of His heaven. Dahil lahat po tayo ay papunta doon, ay mayroon pong inihanda ang Panginoong Jesucristo para makaalis po tayo in this corrupted world. Mayroon pong inihanda ng Panginoong Jesucristo. Kaya ang sama pangako ng ating Panginoong Jesucristo, di ba? Mauuna ako sa inyo. Ipaghahanda ko kayo ng lugar na mapupuntahan other than this corrupted world. Amen? In that place, yun po ngayon, pagganahin natin yung faith natin. Ano ba ang inihanda ng Panginoon na lugar? You cannot imagine. Sabi po niya, yung dadaanan, again, si Apostle John, yung dadaanan daw ay gold. Street of amethyst, yung dadaanan, inaapak-apakan na lang. See? Hindi na tayo maghihirap na, uy, magkakam dito. Kung minsan yung mga magnanakaw, gold. Di ba? Natutokso pa silang nagawin. Di ba? Isusukbit. Pero yung inihanda ng Panginoon, hindi mo ay gold sa akin kaya, no. Nakikita mo na yun. Sa ngayon, ito yung pagganahan natin. Yung presence mo, yung presence lang ng Panginoon, yun ang gusto mo dahil makaniig mo lang siya. Hindi na yung mga bagay na yun. It's more than. Amen? So this is now the promises of God. 5 things na makita, so precious mga kapatid, na makita natin, na pinangaral ni Apostol Pedro, na masigit sa mga material world, material, earthly, material po mga kapatid, kundi ang salita ng Diyos. Heavens and earth will pass away. But the Word of God will never, never pass away. So we desire natin po mga kapatid, yung Word ng Panginoon na mabasa, marinig, pang-araw-araw buhay po natin. Pagpalain ka ng Panginoon sa umagang ito, hallelujah. That will give time and precious. The Word of God. I don't know that every promises of God ever made, He will bring it to pass. Kapag nangako ang Panginoong Diyos, tutuparin niya, magaganap at magaganap. May pangako ang mga tao, but they will fail. They will let you down, they will fail you. But God will never fail you. Amen? People change, their promises will fail, but the promises of God are forever. Panghawakan po natin yung mga promise ng Panginoon dahil hindi ito kailanman at itong mga precious valuable things ay bigyan natin, we will cherish. And I think it's a plain for us to see na makita natin sa umagang ito that God has indeed given us more very precious than valuable things. Are you cherishing them as you should be? Tayo po ay tumayo lahat mga kapatid. And let us examine our heart and the presence of God. Are we guarding our faith? Guarding the things of God na pinagkatiwala niya sa atin? So that there will be na pag dumating sa punto ng ating mga kahirapan man ito, if there is a frustration of burnout in our life, just think in the promises of God. Amen? Because these are
precious and you are valuable in the sight of God. Father God in heaven, we come into your throne of grace. We need to claim your promises every day. These are the precious things in life. Kaya po, Panginoon, binigyan nyo kami na naman ng paalaala na bibigyan namin ng kahalagahan yung pakikipagniig namin sa inyo. Yung time namin sa inyo, O Panginoon. Of course, if you give time to us, marapat din po, Panginoon, na magbigay din kami ng panahon sa iyo. Tulad ng pagbibigay namin ng panahon sa aming mga mahal sa buhay. If we say we love you, kailangan yun namin din po magbigay ng panahon sa inyo. Hearing your word. Devoting our time unto you. Not only po, Panginoon, sa aming devotion, but ano man ang ginagawa namin po, Panginoon. Our time, our life is in you, O God. You're so good. Di kayo nagpapabaya, O Panginoon. You're so good. And you see us as a precious soul in the eyes of you. Praise God. We give you glory. We give you glory. You're worthy to be praised and honored. Salamat po, Panginoon, in the name of Jesus. Amen, amen, amen. God bless you po, mga kapatid.